Nawagan po ang mga negosyante na suriin ang non-tariff benefits ng bansa. Ito po'y upang makasabay ang Pilipinas sa ASEAN Economic Integration at hindi madehado pagdating sa kita. Ang ulat mula kay George Bandola. Hinihiling ng mga negosyante na tingnan ang mga non-tariff benefits para makasabay ang bansa sa ASEAN Economic Integration. Paniwala ang Philippine Chamber of Commerce and Industries, dehado na kasi ang bansa dahil sa 0 to 5% na tariff lamang ang kikitain ng bansa sa inaasahang pagpasok ng mga produkto ng ibang bansa. Lumalabas yung custom problem. Pinakita sa amin ng mga exporter. Yung mga nag-i-import sila ng raw material. Merong port congestion charges sa shipping line. Merong imbalance container charges. You know, for a container, mas mahal pa yung kung manggagaling lang Taiwan o Singapore yung container, yung shipment mo, mas mahal pa yung surcharge nila. Kaysa yung mga galing na Kaysa yung freight. Para sa kapakanan ng mga consumer, kailangan ding putulin ang tila napakaraming bayarin sa customs ayon kay Yao. Kailangan siguro pasukan na ng DTI yan, ang government natin. Really, they have to impose something. Talaga bang do you need to charge them, or else it will be charged to the end user at the end of the day. And also for kung export yan, hindi tayo maging inefficient, hindi tayo makakalaban, tataas ang cost. Paniwala naman ng ilang negosyante na kailangan palakasin ng Department of Trade and Industry ang competitiveness ng ibang sektor ng mga micro, small and medium enterprises, lalo na sa mga probinsya, para makasabay ang mga ito sa AEC. There are products that open up a new and bigger market for us. Especially the Philippines is a service-oriented country. We are besting any other country in Asia when it comes to services. Now, with the open up of Asia, with the integration, our professionals now could go abroad and practice. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.